Good day guys. So ngayong araw ay papakita ko sa inyo yung isa sa develop ko dito sa Betco Belmonte Elementary School. Actually matagal ko na itong ginagawa. Ngayon ko lang natapos sa sobrang daming ginagawa pagdating sa school and sa robotics na rin. So ang dashboard na ito ay tinawag naming Betco Belmonte Elementary School Aral Program Dashboard. So yung dashboard na ito ay para lang muna sa isang grade level, which is the grade level na kung saan ako nagturo, which is the grade 4. So, yung ARAL program dashboard na ito, hindi lang para sa ARAL program actually, kundi para din sa literacy and numeracy na program ng aming eskwelahan. So, ano ba yung purpose ng dashboard na ito? So, yung purpose ng dashboard na ito, dito namin ini-encode yung mga student o yung mga bata namin na kasama sa program ng ARAL program and also kasama rin din sa literacy and numeracy ng grade level namin. Yan. So, sa dashboard na ito, dito mo makikita yung level ng bata, yung improvement ng bata. So, ang purpose talaga nito ay, ng dashboard na ito ay para makita mo, dito mas madali mo ma-visualize kung meron ba talagang improvement yung bata. Simula nung first quarter, nag-improve ba siya sa second quarter, nag-improve ba siya sa third quarter, nag-improve ba siya sa fourth quarter. So, magiging baseline nito ng dashboard na ito, syempre, yung first quarter ng current English and Filipino and numeracy level ng mga bata. Okay? So, yung dashboard na ito ay may apat na features, which is the dashboard overview, kung saan makikita mo dito kung ilan yung total ng students na nag-undergo ng program. So, may male and female, and also yung statistics, yung literacy and numeracy level statistics. Makikita mo po dyan. So, dito sa English literacy, Filipino literacy, and numeracy, makikita po kayo dyan ng number kung ilan yung bata na nasa syllable or nasa word pa lang, or ilan din yung bata sa Filipino, sa salita pa lang siya, kung ilan din yung bata na sa numeracy na numerate. So, dito makikita yan. So, in the future, kunwari, tapos na sa quarter 1, punta na sa quarter 2, makikita mo dyan na nababawasan. Makikita mo nababawasan ba yung mga bata na syllable. Naging word na sila. So, dito mo po yan makikita sa literacy and numeracy level statistics. So, dito po yan. Okay? Sa dashboard po natin makikita yan. Now, student encoding. So, dito sa student encoding, dito po natin tinatype yung pangalan ng bata na kasama sa program para ma-encode siya sa system. Okay? So, halimbawa, type natin dito. Okay. So, yan. And then, middle name, gender, female. Sa section naman, optional po yan. Yan. So, pwede mo. Quarter, Bonifacio, baseline quarter. So, sa baseline quarter, kaya nabanggit ko kanina, quarter 1 lang po yung baseline natin. So, kiklik ko lang po dito. Actually, kahit di mo na siya piliin, kasi automatic naman yan na naka quarter 1. So, teacher. Sino po yung teacher niya? Yan. So, mamimili po kayo dito ng mga teachers. Automatic na drop down naman po yan. Kuwari, ang teacher nito ng bata na ito ay si Elisa Basig. Kiklik lang po yan. And then, ngayon, sa quarter 1 baseline, so meron na yang na-assess na po yung bata. So alam na natin kung ano yung English literacy level niya. So pipili lang po tayo dito, click lang natin yung drop down. Kunwari ang bata sa quarter 1, ang level ng kanyang literacy sa English ay syllable. So click nyo lang po yung syllable. And then sa Filipino ganun din, kunwari pantig. Kunwari sample sa numeracy ay non-numerate. So click lang po natin yan. So pwede ka rin maglagay ng note dito. Bari si teacher, ano yung napapansin niya or gusto niya sabihin dun sa bata na ito. So, pwede siya mag-note, improve reading. So, yeah. So, pwedeng maglagay ng note ang teacher po dito. Okay? And then, after niya malagay yung information, click lang ng teacher yung add student. Okay. So, after ma-click yung add student, automatic po yan, madadagdag po yan dito sa dashboard overview. Kanina, mapapansin mo, number 1 lang po yan total. So, sa quarter 1, naging 1 din. Isang lalaki at isang babae. And then, kanina dito sa
sa literacy, numeracy level statistics, mapapansin mo kanina yung syllable, pantig, wala siyang laman, 0, 0. So ngayon, nadagdagan siya ng 1, 1. And then kanina, sa numeracy, yung non-numerate po dito ay isa lang. So nagdagdag tayo ng isang bata, so naging 2 ang total. Okay? Now, so dito mo ma-view yan lahat sa student dashboard. Natatrack din natin kung ilan yung mga bata na nag-undergo ng program. Okay? Next. So, na-explain ko na sa inyo yung student coding. Next po sa quick update. Dito naman po sa quick update, dito natin ina-update yung bata, yung level niya. Kunwari, tapos na tayo sa quarter 1. Nakapagturo na tayo sa bata ng kanyang ng pagbabasa at saka sa numeracy. So, dito i-update natin naman sa second quarter. Ano na nangyari dun sa bata sa second quarter? Okay? Por halimbawa, si teacher kanina, si Elisa Basig, i-click lang po natin yung pangalan ni Elisa Basig. Yan. So, dito, pag click mo yung pangalan ng teacher, lalabas na po dito yung pangalan ng bata na naka-encode or naka-register sa kanya. So, i-click lang po niya yan. Pangalan. So, lalabas po ngayon yung dito, yung data ng bata sa first quarter. Now, ngayon, ang gagawin natin ngayon, i-update na natin yung progress ng bata. Kasi nga, sa first quarter, yung nakikita po natin, first quarter pa lang yan. Ngayon, i-update na po natin. Click lang po natin yung update, student progress. Now, dito sa update student progress, kanina, nasa quarter 1 tayo, di ba? So, ngayon, ang gagawin natin, papalitan na natin yan sa quarter 2. Ano na nangyari sa bata nung quarter 2? May nag-improve ba? For example, nag-improve yung bata sa literacy, English literacy, naging word na po siya. So, ang teacher, i-click niyo lang yung word. Okay? And then, sa Filipino, naging parirala na siya. Okay? And then, sa numeracy, i-click niya lang yung kung nag-improve ba siya, naging beginner. Kuwari, naging beginner na yung bata. So, i-click lang po niya yung beginner. Now, so dito, sa notes, pwede rin magdagdag ng notes dito. Okay? Kuwari, more okay, kuwari, yan lang tinype ni teacher na notes. Okay? So, pwede po yan. So, depende sa teacher kung ano yung notes na ilalagay niya yan about dyan sa improvement ng bata. Okay? So, click lang natin yung update. Now, once na-click nyo po yung update, automatic mag-update na po yan. So, paano mo makikita yung progress ng bata, comparison ng progress ng bata from first quarter to fourth quarter? Dito mo yan makikita sa student profile. Okay, click mo lang yung student profile. Yan. So, dito sa student profile, syempre, pipiliin natin dito sa select a teacher. So, i-click natin yung select a teacher. Hanapin natin. For example, ginawa natin example kanina si Elisa Basig as a teacher. So, click natin yan. Same pa rin ang process po yan. Kapag pinindot mo yung pangalan ng teacher, lalabas dito sa select student lahat ng student na nag-undergo o lahat ng student na si Ma'am Basig yung may hawak. Okay? Click natin. So, lalabas po dito si Buen Maria kasi yan yung naka-enroll sa kanya na bata. Click po natin yan. So, makikita mo dito si Maria Buen, yan, female, Bonifacio. So, meron dito interpretation ng progress summary. So, makikita mo po dito sa progress history, quarter 1, Elisa Basig. So, makikita mo po dyan. So, may explanation din po yan. May short na explanation about the level. And then, makikita mo rin dito yung notes ng teacher. And then, sa quarter 2, ito yung current. Diba? Ito yung kanyang current ngayon since sa quarter 2 pa lang tayo. Yan. So, same po yan. Yan. And then, makikita mo dito sa quarter 3 in quarter 4 na no data yet. So, bakit sa no data yet? Kasi wala pa tayong ini-encode o hindi pa natin na-update yung quarter 2. Yan. So, dito sa taas, meron kang makikita dito progress summary. So, dito nagkakaroon ng interpretation kung ano ba yung level or may improvement ba. For example, dito sa progress. Excellent progress. The student has shown consistent improvement across all track areas from quarter 1 to quarter 2. Yes, tama po yan. Kasi nga, ang data pa lang natin is quarter 1 to quarter 2. So, improvement. So, English literacy improved from syllable to word. Okay, 1 level up. Filipino literacy improved from pantig to parirala, 2 levels up. Okay, makikita natin dito ilan yung level na in-improve ng bata. So, numeracy improved from non-numerate to
beginner. So, 1 level up. So, yeah. So, makikita natin dito, may progress summary po siya na na binibigay kapag nagkaroon siya ng comparison from quarter 1 to quarter 2. Okay? Yeah. So, the process is paulit-ulit lang. For example, pumunta ulit tayo ng quarter 3. Nagkaroon na tayo ng quarter 3. Yan. So, syempre, pupunta lang po kayo dito sa quick update. So, hanapin ulit natin si Elisa Basig and then choose yung pangalan ng bata na gusto natin i-update. So, click natin yung update progress. So, kung kanina, nasa quarter 2 tayo, so, punta na ulit tayo sa quarter 3. Same. Kunwari, yung bata is word, napunta na siya sa sentence. Tapos, pariral, napunta na siya sa talata. Okay? And developing. And then, you can add notes pa rin. Okay? After nyan, click mo lang yung update. Okay? So, student progress update successfully. So, ibig sabihin, successful na yung update ng bata. So, saan ka pupunta ulit? Sa student profile. So, sa student profile, check mo ulit si Elisa Basig. So, makikita mo yan dyan. Yung progress niya, i-refresh muna natin. Okay? So, Elisa Basig, choose when. So, dito makikita mo na to dito, yung encoded data mo ng quarter 3. Ito na ngayon yung current mo. So, makikita mo lahat dyan. Okay? And also, the interpretation or progress summary, makikita mo rin dito. And so, excellent progress. The student has shown consistent improvement across all track areas from quarter 1 to quarter 3. So, makikita mo yung interpretation dyan. So, nabivisualize mo talaga yung interpretation ng mga bata kung nag-progress ba siya o hindi. So, yan. So, makikita mo po dito. Yan. Now, the question here, mada-download ba ito? Sa ngayon, yung system ay hindi po siya na-download. Okay? Pero, kaya nating i-copyahin yung data na ito papunta sa Excel. Kaya meron siya ditong copy all data. So, i-click lang po natin yan, yung copy all data. Yan. After mo maklik yung copy all data, pag lumabas na ito, hahanapin mo naman ngayon, o open mo naman ngayon yung Excel. Mag-open ka ng Excel sa computer mo. Okay, delete lang natin to muna. Now, mag-open ka ngayon ng Excel sa computer mo and then, ipipaste mo lang dito yung kinopya mo data. So, makikita mo ngayon dyan. Yan. So, makikita mo ngayon dito sa Excel. Pag hinanapan ka ng report, for example, o nanghingi ng report ng school, meron kang report na maibibigay. Yan. Based yan doon sa in-encode mong data. Yan. So, same lang din naman siya sa download, pero yung system ngayon is nasa copy-paste mode lang po siya muna. Okay? Yan. So, pag gusto mo naman tignan ang ilan na ba yung total na naka-enroll. Yan. So, makikita mo naman dito. Yan. So, meron tayong data for that. Yan. Okay? Refresh lang natin. Yan. So, makikita natin ngayon dito, ni-refresh natin para pumasok siya sa quarter 3. Kanina, yung quarter 2 ay nailipat na natin papuntang quarter 3. So, may quarter 1 pa na isa. So, yan yung pre-encoded kanina na unang na-encode namin dito. Okay? So, ito po yung Betigo Belmonte Elementary School Aral Program Dashboard. Sana magustuhan ninyo. Kung okay, kung meron kasi kayong suggestions para dito sa dashboard na ito, pwede kayo mag-comment sa comment section. Magandang araw. Thank you.